Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang Oras sa Miss Thea. Alas 4:40. Standby sa ating mga reports. Allah! Diyan sa Pasig City RTC na nag-issue ng TRO laban sa wage increase na 85 pesos. Abay pinaiimbestigahan sa Korte Suprema. Kasong graft naman laban kay o arraignment ni dating DPWH Secretary Manny Bunoan. Sa kasong graft, muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. At Pangulong Marcos, inatasan ang Philippine Army. Natutukan ang disaster operations at eleksyon sa BARM. At bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President ginamit daw sa mga party katulad ng Christmas party. At spillway sa Las Piñas, iniutos ng Paulo Marcos na sandali lamang sa mga detalye ng mabalitan yan dahil tayo ay may migay pa rin ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo promo. Take it away, Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring, Miss Thea? From Muntinlupa City, Ate Jocelyn Heromo. Magandang hapon, Ate Josie. Good afternoon po. Tama ba? At Sir Deo. Tama ba, Josie ba? Heromo ba o Heronimo, ate? Heromo. Heromo po. Heromo, ayan, na Ate Josie, ha? Ayan, abay, umuulan ba ng basa dyan sa Muntinlupa? Tuloy pa ba ang pag-ulan?
Yes po, pabugso-bugso pa po. Pero kanina, tumigil medyo na. umalat ng konti. Ang galing-galing mo talaga, ate. Nanalo ka ng 500 pesos. Dahil nag-weather update oo. siya, Lakay. Pero ang tanong ko, ate, ay anong himpilan ng radyo ang number 1? DZRH Ang po. galing mo talaga, ate. Medyo nag-isip pa. Ayan. May delay lang, Lakay. Umuulan may delay ba? Oo. Ayan. Congratulations sa ate Jocelyn Heromo ng Muntinlupa City. At binabati ko lang yung mga nakikinig sa atin, Miss Thea, si classmate Lito Valenzuela at ang kanyang dating girlfriend, si Ophel. Si Kuyang Aman Tosino, ayan, makulimlim doon sa Batangas. Ayan. Si Ma'am Lita Cruz, ayan, at Mr. Michael is my guy. Samantala sa ating mga report, Pangulong Bongbong Marcos, pinatatapos na ang spillway sa Las Piñas para makatulong na maibsan ang pagbaha dito sa Metro Manila. Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Miss Thea, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dizon na balikan ang plano para sa spillway sa Las Piñas City. Sa pag-iinspeksyon sa Alido Bridge sa Zapote, iginiit ng Pangulo na dapat tapusin ang spillway para makatulong ito na masolusyonan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Binanggit ni Pangulong Marcos na higit 10 taon nang natigil ang plano sa hindi malamang dahilan. Kaya naman iniutos ng Pangulo kay Dizon na tingnan kung anong kailangan gawin para matapos ang spillway. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano, tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Sa ngayon, sinabi ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy lang ang gagawing dredging, paglilinis ng mga daluyan ng tubig na maibsan ng baha. Epektibo naman anya ito dahil marami ring lugar ang hindi na nakaranas ng pagbaha o kung meron man ay mas mababa na ang tubig at mabilis humupa. Ito si Let Narciso sa DZ. Yes, okay? Nagpunta sa Las Piñas ang Paulo Marcos kanina umaga, hindi ba man lang nakipagkape sa mga bilyar? Walang courtesy call? Oo, wala man lang pa kami ng Coffee project. Ayan, coffee project o kaya coffee boss. Wala. Awan. Bakit kaya? Talagang hindi nagbigay pugay, Lakay. Oo, ayan. Okay, ngayon teka muna. Gio naman kasi yung mga doon, Lakay. Di si Mayor. Ayan. Si Mayor. O di si Principal. Ayan. Anong marching order ng Paulo Marcos dun sa bagong panumpang Health Secretary, si Secretary Edwin Mercado? Lakay. Sabi ng Malacanang, hindi na kailangang utusan. Alam naman daw ni Dr. Mercado yung gusto ni Presidente na tugunan ang lahat ng pangailangan ng mga Pilipino sa kalusugan. Ayan. At sana wish lang natin kay Secretary Edwin Mercado. Ayan, tulad din ng wish natin kay Casino Boy. Puhalte. Casino Boy, ayan. Casino Boy naman nagpaalam na. Ayan, nagkasakit lang Ayan, sana ay pasyalan naman ang mga Mona Lisa Hospitals para malaman na ang tunay na sitwasyon ng ating mga kababayang mahihirap na pasyente. Yun lang. Kasama yan, Lakay. Basta't lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayang pasyente. Sabi nga ni kanina ni Jose Castro, pati daw yung hindi lang yung mga pasyente, maging yung mga health workers. Ayan, hari nawa. Ayan, pero dapat priority yung mga kawawang pasyente. Yung mga nakahiga sa pasilyo, ayan, nakaupo sa monoblock 24 hours, hawak-hawak ang dextrose, ayan, walang pambili ng gamot, lang. Nakaabang na ma-attend, no? Maraming salamat, Miss Lant. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, Vice President Sara Duterte idiniin ng testigo ng prosekusyon mula sa COA na non-compliance sa paggamit ng confidential fund. Idetay mo balitang yan, RH28 Raymond Adpaas. Raymond! Miss Thea, Mayor nadiin si Vice President Sara Duterte sa hindi tamang paggamit ng kanyang confidential fund sa Day 14 ng impeachment trial inilahad ni COA Auditor Irene May del Campo
sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga counsel for the prosecution, na hindi naging compliant sa joint memorandum circular sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President sa mga isinumiting mga dokumento. Sabi ni Del Campo, batay sa joint circular ay hindi compliant ang isang ahensya ay sa paniniwala na ginamit ang pondo para sa personal na kapakanan. Dahil hindi naging compliant ang Office of the Vice President, ay na-issuean ito ng notice of disallowance na 73.2 million pesos para sa last quarter ng 2022 na inapila ng pangalawang Pangulo sa COA. Ipinakita rin sa hearing na na-disburse ang pondo sa loob lamang ng isang araw ng February 21, 2023 sa magkakaibang lugar sa bansa. Ganon din noong February 25, 2023 na may kalintulad na acknowledgement receipt sa magkakaibang lugar din sa bansa na release ang pondo. Kasama sa mga hindi pinapayagan ng joint circular ay ang paggamit ng confidential funds sa Christmas party, tree planting activity, tupad at pamimigay ng ayuda sa mga toda. Narito ang bahagi ng impeachment trial na pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay Auditor Shailene Del Campo. Here, tinanong ka, ang accountable officer ng OVP is the head of agency. Meaning, sino yon? Si Vice President Sara Duterte po. At sa DepEd naman, sino ang head of agency? During the time po nung 2023, it is Vice President Sara Duterte din po. And under 8.3, ang presumption is naging use to quote, pakikote use for personal. Sabi po sa 8.3, failure of the accountable officer to liquidate is a prima facie evidence that he or she used the missing funds for personal use and benefit. Ang bahagi ng trial kanina tinapos pasado alas 2 ng hapon, samantalang kinumpirma ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary at Clerk of Court ng Impeachment Court na extended sa araw na ito hanggang bukas ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Nabata ito sa abiso ng kanyang opisina, kaya't wala siya sa pagdinig sa araw na ito. Idugtong ko na rin na Mayor at Mesteya na sa Senado ay isinumiti na ngayong hapon yung 7.2 trillion pesos na 2027 proposed national budget. Personal na nagtungo kanina sa Senado sina DBM Acting Secretary Kim De Leon, na batang-bata pala ito, at iba pang opisyal ng BBM at ni PLLO Secretary Joey Salceda. Tinanggap ito niya na Senador J.B. Ejercito bilang chairperson ng Senate Committee on Finance, Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri. Sisimulan ang budget hearing sa August 27. Raymond. Yes, Mayor. Di ba nasilip kung magkano ang pork barrel? Hindi pala pork barrel. Allocables ng mga senador at congressmen? Wala pa. Wala pa. Hindi pa. Ayan Hindi pa nakuklat, Mayor. Pwede ba bulangan mo si Senator Ping Lacson? Ayan, mag-motion siya. Ayan, na ibawal na ang allocable sa mga senador at congressmen. Ilaan na lang sa flood control project. Ng buo. Huwag na idaan sa mga mambabatas. Yan ang ating uobserbahan sa proseso ng budget for the 2027, Mayor. At ayan, sige, abangan natin yan. Baka mamaya may mga singit na naman dyan. Singit lang pero bilyones, ha? The allocable is bulsaable. Bulsalable. Tay-tay dyan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Datas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantalang bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President ginamit sa Christmas party at iba pang mga parties, activities na hindi pinapayagan ng COA rules. Sa detalye mula kay Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayatea, ginamit ng Office of the Vice President ang kanilang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at iba pang mga activities na labag
sa patakaran ng Commission on Audit. Ito ang binanggit ni COA State Auditor Cylene May Del Campo nang tanungin ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa listahan ng pinagamitan ng OVP ng kanilang confidential funds. Sa pagsusuri ng COA, sinabi ni Del Campo umaabot sa 73.287 million pesos ang notice of disallowance. Sa naturang pondo, 69.787 million pesos ang ginamit sa payments for rewards habang 3.5 million pesos ay pinambili ng mga tables and chairs, desktop computers at printers na charge at hindi naman daw ma-justify na wala sa mga resibo. Dahil dito, tinanong ni Private Prosecutor Lorna Kapunan si Del Campo kung sino ang responsable at may pananagutan ng nirelease na pondo at ito anya walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Narito si COA State Auditor Cylene May Del Campo sa pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan. Sino-sino ang responsible persons in connection sa notice of disallowance na inisyu ng COA ICFAO dated March 31, 2026? Ang mga persons po ay sina VP Sara, the SDO Ms. Gina Acosta, ang Chief Accountant Ms. Julieta Villa del Rey at si Colonel Raymond Dante Pilachica po. Now you said that respondent Duterte, Sara Duterte, is accountable. Why? Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte? Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po. Saan yan? Samantala, bukas lakay ang pagkakataon naman ng depensa na i-cross si Del Campo kaugnay na umano'y mali at questionable ng paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, arestadong talent manager nagpatulong kay Paras para sa expose laban sa isang T-Rex sa gobyerno. I-detail mo balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Thea, lakay ko sa umanong lumapit kay dating Congressman Jing Paras ang kampo ng arestadong talent manager para sa isang expose na makatutulong sa gobyerno. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, nag-alok yung talent manager na si Alias Ken ng mga pahayag tungkol sa isang pangyayari sa Makati City noong 2025. Tumulong lang daw yung kanyang kliyente sa paggawa ng affidavit ng 4 na artista at walang nangyaring pagre-recruit sa kabila ng pulong nila noong July 15 at July 26 yan. Mariing pinabulaanan ng abogado ang umano'y tanim pokpok o tangkang pag-set up kay Executive Secretary Ralph Recto sa sex scandal. Inamin naman niya na may business relationship si Paras at yung talent manager para sa isang movie noong 2022. Tungkol naman doon sa Viber conversation, sinabi ni Tolentino na napag-usapan doon na natatakot yung talent manager dahil malaking opisyal yung kanilang babanggain. Dito raw napag-usapan yung mga gastos, oras na magtago na umano yung mga ito at kalaunan na pagkasundoon nga yung 5.5 milyong pisong tulong. Nang tanungin kung bakit nagbura ng mga mensahe si Paras, sinabi ng abogado na hindi naman ito illegal o indikasyon ng masamang motibo. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam. Wala namang pokpok na pinag-usapan, wala ding tinanim. Kung hindi, kung may mga ganong usapan, kasi pag say tanim pokpok, future acts, may plano na ipain o pain yung isang babae sa isang mataas na opisyal. But wala namang ganon kasi based on our investigation, nangyari ito in 2025. Ang business relationship meron sila in 2022 kasi producer din si Congressman Jing Paras, then talent manager naman itong si Alias Ken. So nag-uusap sila with respect sa isang movie project noong 2022 pa lang. Walang word na hire. Samantala, kinontra ng kampo ni Paras yung pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na sinlakas daw ni Superman yung mga ebidensya laban sa dating mambabatas. Ayon kay Tolentino, malabutete yung mga sinasabing pruweba ni Matibag laban sa kanyang kliyente, gayon din kay Congressman Leandro Leviste. Binasa niya raw yung affidavit ng arestadong talent manager at wala umano ni isang magpapatunay na may nangyaring human trafficking. Pabirong sinabi ng abogado na mas malakas pa kay Batman yung hawak na mga ebidensya ng kanilang kampo.
Naniniwala siya na posibleng nahilot yung 4 na artista upang bumaliktad at unahan yung tunay na expose laban sa isang opisyal ng gobyerno na tinawag niyang T-Rex. Muli nating pakinggan ang abogado. Binasa namin yung mga affidavit ni alias Ken. Yung first affidavit, yung second affidavit, yung mga attachment. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang butete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So, yung mga attachment, galing lang sa isang website. So, walang picture sila or video na nag-greeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. So, kapwa hindi sumipot sina Paras at Leviste sa pasabtina ng NBI National Capital Region kaninang alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon. Ito si Giselle Ricopon para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales, standby Tina Nolasco. Pati natin happy birthday si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, papalit yun malaki. Wala ba tayo dyan? Wala pa raw cholesterol free na Gatchalian lechon. Happy birthday manang Cory Quirino. Ayan, ating MR Osaita, Berwel Civil Emmanuel Mateo, Attorney Freddy Villamor at Berwel Civil Gerard Ceballos. Oras Mistea. Ganap ng alas 4:59 ng hapon. Number 1. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba. Standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales. Tinaguri ang kong traktor na si Congressman Noel Rivera ng Tarlac. Sinabon sa Sandigan Bayan. Bakit? Kasi Standby at Tinan Nolasco. Ayan, ang akbayan nagpadala ng love letter sa Supreme Court. Gustong paimbestigahan si Judge sa manungsong ng Pasig RTC dahil sa pag-i-issue ng TRO sa wage increase. Standby Noche Cacas. Samantala malungkot na balita, hindi bababa sa 132 katao ang namatay dahil sa pagtama ng malakas na lindol kanina umaga Manila time sa nasabing bansa. Niyanig na magnitude na 7.4 na lindol ang Choco Province sa Colombia kaninang 7:34 ng umaga. Ayon sa report, bukod sa mahigit 100 namatay, merong 480 katao ang nasugatan at meron pang mga nawawala.
Antabayan po ang detalye ng mga balitang iba pa. Ayan. Standby Noche, standby Tina, standby Val Gonzales. Hindi pong mapahinggan ang kanilang report mamaya sa palatuntunang mga balansyadong balita ni Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. At ayon sa ating business correspondent, nagsara ang palitan ng dolyar. Magkano lakay? 61 pesos and 26 centavos. Naku, bumabagsak na naman. Sumasadsad na naman ang halaga ng ating piso. Parang naka-16 na tayo kahapon na kaya. At yan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oras, alas 5:08. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check is brought to you by... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa.